Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, At Father. maligayang Pasko ng muling pagkabuhay. Palakpakan naman natin ang ating Panginoon. Natapos na po natin ang ating tinatawag na Paschal Triduum, yung tatlong mahahalagang araw ng pagsalubong sa Pasko ng Pagsilang. At sa aking pagbabahagi nung nakaraang Biyernes Santo, binalikan ko sandali yung kung ano ang naging pagkilos ng ating Panginoon doon sa araw ng Huwebes Santo, ang unang araw ng Paschal Triduum. At naibahagi ko sa inyo na sa araw ng Huwebes Santo, ang pagkilos ng ating Panginoon ay patungo doon sa tinatawag na upper room, kung saan habang sila ay nagsasalo-salo sa hapag, sinabi ng ating Panginoon yung napakahalagang salita patungkol sa isa sa kanyang mga alagad, si Judas na magkakanulo sa kanya. Kaya ang pagkilos ng ating Panginoon araw ng Huwebes Santo ay patungo sa upper room para makipagsalo-salo sa huling sandali sa kanyang mga alagad. At sa araw ng Biyernes Santo, ang pagkilos ng ating Panginoon ay patungo sa krus, kung saan nang dahil sa kadakilaan ng kanyang pag-ibig, iaalay niya ang kanyang sariling buhay para sa ating lahat. Pagkilos patungo sa kamatayan. Mamamatay siya sa kanyang sarili upang makapagbigay sa iba ng bagong buhay. At sa araw ng Sabado de Gloria, kasama na rin yung pagsalubong natin sa Pasko ng Pagkabuhay kagabi, ang pagkilos ng ating Panginoon, una ay patungo doon sa lugar na kinaroroonan ng mga yumao, at pangalawa, ang pagkilos patungo at pabalik sa Ama. Yung unang pagkilos na sinasabing pagpanaog sa kinaroroonan ng mga yumao ay ginawa niya nung siya ay isang tinatawag na patay. Bilang tao na patay, siya ay naparoon sa kinaroroonan ng mga yumao at naging katulad ng mga yumao, isa ring patay. Pero pagkatapos ng 3 araw, alam nating lahat na siya nananaog sa kinaroroonan ng mga yumao ay muling mabubuhay at babalik sa Ama. At iyan yung pagkilos ng ating Panginoon ngayong araw na ito ng linggo ng muling pagkabuhay. Siya ay babalik sa Ama upang lumuklok sa kanyang trono na inilaan ng Ama sa kanya. Kaya ito, mga kapatid, yung mga mahalagang pagkilos ng ating Panginoon ngayong panahon na ito ng ating pagninilay sa Paschal Triduum. At maganda ring pagnilayan na sa mga pagkilos na ito, ang ating Panginoon ay para bang tumawid mula sa kamatayan patungo sa panibagong buhay. Maaari din nating sabihin na ang ating Panginoon ay tumawid mula sa kadiliman patungo sa kaliwanagan. At maaari din nating sabihin na ang ating Panginoon sa pagnanais niya na tayo ay talagang mailigtas, inako niya yung ating mga kasalanan at sa kanyang pagtawid mula sa kasalanan ng sanlibutan, tayo ay pinagkalooban niya ng panibagong pagkakataon upang mabuhay kasama niya. Kaya ang Pasko ng muling pagkabuhay ay napakahalagang paalaala sa atin kung saan sinasabi, kung nandirito tayo sa sitwasyon at kalagayan ng pagkakasala, katulad ng ating Panginoon, inaanyayahan niya tayong tumawid sa kalagayan na yan, patungo sa kalagayan ng kabutihan
at pagbabago ng buhay. Kailanman hindi pinangarap ng Diyos na ang tao ay manatili sa kasalanan, sa kadiliman, sa kasamaan. Kaya nga inialay niya yung kanyang sariling buhay upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, tayo ay maakay niya patungo sa pagbabago, patungo sa kabutihan, patungo sa kaliwanagan, patungo sa panibagong buhay. Kaya ngayong panahon na ito ng Pasko ng muling pagkabuhay, patuloy tayong aanyayahan ng ating Panginoon na tunay na yakapin ang pagbabago ng buhay. Talikdan na natin yung kasamaan ng kasalanan. Umahon na tayo sa putik ng pagkakasala. Lumabas na tayo sa kadiliman na kinaroroonan natin sapagkat hindi iyan ang pangarap ng Diyos sa atin. Napakaganda ng kanyang pangarap sa ating lahat na tayo bilang mga anak ng Ama ay mamuhay sa kaliwanagan, manatili sa kabutihan, at kapag dumating na yung oras na tayo ay haharap sa Ama, makapiling ng Ama sa kanyang kaharian sa langit. Kaya nagtagumpay na ang ating Panginoon mula sa kasalanan, kadiliman at kamatayan. Kung sinasabi natin, napakahirap lumaya sa kasalanan, napakahirap umahon sa putik ng pagkakasala, napakahirap umalis sa kadiliman na kinasasadlakan ko ngayon. Kapag ganoon ang sinasabi natin sa buhay natin, kailangan natin si Jesus na muling nabuhay sapagkat napagdaanan niya ang lahat sa pamamagitan ng kanyang pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay na pagtagumpayan niya ang lahat. Kaya kung nahihirapan tayo na kumawala at umahon at tumalikod sa kasalanan, hingin natin ang tulong at biyaya ni Jesus na muling nabuhay at tayo'y kanyang bibigyan ng panibagong pagkakataon at tayo ay kanyang sasagipin mula sa kung saan man tayo nandoroon at tayo'y ililigtas. Nagawa na niya yun sa kanyang mga alagad. Sa mga darating na mga araw, patuloy tayong magninilay kung papaanong si Jesus na muling nabuhay ay nagbigay ng panibagong pagkakataon sa kanyang mga alagad na tumalikod at lumayo sa kanya. Sa maraming kwento tungkol sa sinasabing mga resurrection appearances, maririnig natin si Jesus na muling mabuhay na talagang siya mismo ang lalapit sa mga tao na tumalikod sa kanya at ihahatid niya ang biyaya ng kapayapaan. At sasabihin niya sa kanila, sila na tumalikod, sila na lumayo, sila na umalis, sila na nagkasala, ang sasabihin niya, sumainyo ang kapayapaan. At lahat ng tatanggap sa kapayapaan na yan ay magkakamit ng tunay na kapayapaang hatid ni Jesus na muling nabuhay. Kaya tanggapin natin, mga kapatid, ang napakagandang mensahe na ito ni Jesus na muling nabuhay. Saan ka man nandoroon, anuman yung sitwasyon na kinaroroonan mo ngayon, kahit sabihin mo na hanggang ngayon nananatili ka pa rin sa sitwasyon at kalagayan ng pagkakasala, iisa pa rin ang mensahe
ni Jesus na muling nabuhay para sa iyo at para sa ating lahat. Sa kabila ng lahat, sa buhay mo, sumaiyo pa rin nawa ang kapayapaan ni Kristong muling nabuhay. Amen.